Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News. Ex-Senator Antonio Trillanes IV files a cyber libel complaint, of the Department of Justice versus the 18 ex-bodyguards, Senator Alan Peter Cayetano and Senator Rodante Marcoleta over statements they made during the June 4 Senate hearing. Okay? So, yung June 4, yun yung pinigilan sana. Yung nandun si Secretary John Vic Rimulya na nakipagtulakan kay Senator Robin Padilla, ayaw papasukin ang Brave 18, kaya lang madiskarte si Senator Robin na itulak nila si John Vic, kaya nakapasok yung 18 Marines. So yun na. Sinasabi nila na bogus hearing daw yun. Dahil ang tunay na Blue Ribbon Committee chairman ay si Senator Erwin Tulfo. So dahil bogus hearing, walang parliamentary immunity sa mga senador at sa mga resource person na nagsalita. Kaya ito ngayon, dahil walang parliamentary immunity, ayun, nagsampa ng kaso si ex-senator Trillanes. So, basa tayo sa mga comments, ano? Basa muna tayo. May article, basahin natin yung article. Ex-Senator Trillanes filed Thursday. So kung Thursday ngayon, a cyber libel complaint against Senators Alan Peter Cayetano and Marcoleta and the 18 alleged ex-bodyguards of former lawmaker Saldico over their statements in a June 4 flood control probe. During the proceedings led by Cayetano and Marcoleta, alleged bagmen accused more officials of receiving suitcases of supposed kickbacks from flood control projects. Sabi ni Trillanes, ito ay ukol doon sa kanilang rogue or fake Blue Ribbon Committee hearing na ginawa nila at because of that, wala silang parliamentary immunity. In his complaint, Trillanes noted the exchanges between Cayetano, Marcoleta, and the 18 ex-bodyguards. Last March, Trillanes also filed a cyber libel complaint against the 18 ex-bodyguards following their press conference. Suitcases of cash allegedly given to the former lawmaker and other individuals such as mamamayang liberal representative Laila de Lima. The suitcases of money are supposed to be linked to flood control scam and the investigation being conducted by the International Criminal Court on Pulburon War during the Duterte administration. Payag ni Trillanes. Muli, inulit nila ang mga kasinungalingan nila na nagbigay sila ng mali-malitang pera sa akin para daw sa ICC. Hindi po totoo yun. Kaya bawat salita, bawat okasyon, nasasabihin nila ang mga salitang iyon, magpapail ako ng kaso sa kanila. Pwede ba lang ganun? Every time na magsalita ka, another kaso. Hindi ko alam yung ano. So kung ganun ang provision ng batas, di bahala na Bahala na ang piskal, bahala na ang korte. Okay. Ganito ang napag-alaman ko, yung cyber libel. Sino bang nagsabi? Isang abogado eh. Ang dami nang nasampahan ng cyber libel dito sa atin. Kailang ang conviction kakaunti. Ang isa lang sensational case ay si Rappler CEO Maria Risa. Dahil na-convict siya sa cyber libel, convicted siya sa
RTC, inaffirm ng Court of Appeals, ngayon nasa Supreme Court on appeal. Mabibilang mo daw sa kamay. Sa dami ng naisampa na kaso, kailang mahirap daw makonvict sa kasong cyber libel dito sa Pilipinas. Nabasa ko yan, paliwanag ng isang abogado. Dahil mahirap daw patunayan ang cyber libel sa Pilipinas. Kaya siguro, walang takot itong sina Attorney Baligod, Brave 18 Marines, salita ng salita. Kasi dahil abogado si Attorney Baligod, alam niya yung in and out, o yung ano ng batas na yan. Ang alam ko, na sa opinion ko lang yung isinampa ni, sino bang nagsampa? I think si General Anyo. Nagsampa siya sa Brave 18 Marines, laban sa Brave 18, yung violation ng Article 154 ng Revised Penal Code. False publication and false utterances or parang fake news. Yun ang unang isinampang kaso ni General Anya. Nako, kaibigan ko, sinampahan yan ng ganyang kaso. Madaling na-dismiss. Bakit? Ang provision ng ano na yan, yung Article 154. Sabal, itong mga Brave Marines, nagsalita ng fake, hindi totoo laban kay General Anyo. Dapat mapatunayan sa korte nang dahil sa pahayag ng Brave 18 Marines, nagresulta ng matinding kaguluhan. Nagkagulo sa bansa. Yan ang isang element of conviction. Pag hindi mapatunayan na nagkagulo, o kahit pa fake news yung sinabi, hindi pa rin makukonvict. Kasi yan ang sinasabi ng batas. Ang tanong, yung pag-akusa ng mga Brave 18 Marines na nagbigay sila ng paper bag kay General Anyo, nagresulta ba yun ng kaguluhan? Pag hindi yun mapatunayan ng prosecution, wala. Kaya dito rin sa cyber libel, mahirap makonvict daw ng cyber libel sa bansa according sa isang abogado na nakalimutan ko na kung sino yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Niyan tabangan namo og yero. Natok karon. So muna ni ang yero nga ang gihatag. So muna ni ang gipatindog nga balay ni Kuya Aljon nga taga Lower Kalapat. Duyo kumanggot ita. Abiki. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita nato nga nakatop na gid sila sa ilang bag-o nga balay nga gipatindog. Mat kay sa Ginoo nga ug sa naghatag sa sin nga tao dagit sa mong balay. Unta magpadayon ang pagtabang. Nga mong pangwarta igo ra sa kaon wala na budget pang sin. Oo, so pila ni ka kuan bulan na nga gitaod ang inyong balay nga gipatindog? Wala na nagbulan. Duha kasi mana. So bago pa gid na atopan. Oh. Lagi. So unsa ra ang trabaho ni Kuya? Kuan ra kanang extra ra. Kung wala mo hire wala.
So kuan lang gyud ba. Labi na karon nga nagkamahal ang palaliton. So wala na gyud ika-afford nga ipkapalit sa yero. Mm. So salamat kaayo. Salamat po.